Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Miga love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video at panibagong reaction. Okay? Kasi nga po, ilang days na lang, magsisimula na po ang campaign period ng national ho mga ka-action. Magiging busy na po ang ating mga kandidato o ating mga pambato. Okay? At alam naman po natin na ngayon ay kanya-kanya na po sila nagbibisita sa mga kalugaran, pero hindi pa talaga ito ang pinaka-final na campaign, no? Kasi pagbisita nila sa mga sa talagang pinaka-final, yun na po yung mga rally ho mga ka-action. Ito ay kumustahan muna, no? Kumustahan muna. So, ito nga po mga ka-action, mga ka-campaign. May gusto lang po ako na i-share sa inyo tungkol po sa kaganapan sa pagbisita ni Attorney Kiko Pangilinan sa isang lugar sa Angono, Rizal mga ka-action. So, warm welcome po. Ito si dating Senador Kiko Pangilinan ho mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong naging live niya at naging mensahe niya sa nasabing pagtitipon mga ka-action, mga kakamping. Ayan, credit po sa video ni dating Senador Kiko Pangilinan. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, sir. Ayan, ito po, panoorin muna natin. Kain, Senator Kiko Pangilinan. Yan, bigyan po natin ng isang masibagong palakpakan ng ating Senator Kiko. Maraming salamat kay GI at Lawrence. Magsiupo po tayo dahil hindi po ako ang pambansang awit ng Pilipinas. Mayora J. Ang aking inaanak. Kay Mayor Vice Jerry, ang ating kumpadre pero nasa Cebu. Si Mayor Vice Jerry ang nag-recruit sa akin sa Knights of Rizal. Kaya siya ang ating iniidolo. Sa ating mga konsihal, Arvin Villamayor, ayun, Councilor Arian Matusok, Councilor Maria Elena Ibanez, Councilor Aurelia Natividad, Angono Tourism Officer, Miss Tracy Vicente, Ma'am, ang ating mga kapitan ng barangay, Cap Jojo Villanca, Joey Calderon, Mayla Piñon, Raymond Aguinaldo, at J.R. Rowan. Magandang hapon. Cap Toto Hernandez, Cap Willie Blanco, Kapitan Bong Bira, Kapitan Ana Intalan, Kapitan Bagyo. Siguro. Oo, kasi Bagyo eh. Miranda. Sa ating mga leaders ng Partido Liberal, Busilak Group, Minana, Calle Hall, May Puso, Florentino. Nandito rin ang Secretariat Group, barkadahan ng Mahal Leaders, at siyempre sa ating mga kababayan dito sa Angono, magandang hapon po sa kanilang lahat. Kanina hinahanap si Sharon. Sabi, darating ba daw si Sharon? Nagpapahinga ho sa Maynila dahil naging busy rin siya sa pagpo-promote. At ilalabas na po sa Channel 2 yung kanyang Saving Grace. Yan. Oo. Pero wala man dito si Sharon, narito pa rin sa puso. Yeah! At lagi tinatanong, kumusta na si Sharon? Gusto nyo malaman kumusta na si Sharon? Gusto nyo malaman? Ayun, patay na patay pa rin sa akin. Ang sabi pa nung isa kanina, kasi galing kami ng Mayora galing kami ng Antipolo. Sabi nung isa, gwapo pala kayo sa personal, Kiko. Napaisip ako eh. Ano ibig sabihin nung gwapo pala sa personal?
Hindi pa sure. Dahil sa hindi personal, hindi gwapo. Ganun ba yun? Sabi, bakit daw ako mukhang matanda sa TV? Yung isa naman, matangkad pala kayo, senador. Tapos yung isa, bakit parang sa TV maitim kayo? Sabi ko, may diferensya kaya yung TV ninyo? Wala naman daw. Pero kawawa naman ako sa TV. Maitim, matanda, at maliit. Pero sa personal, yun. Diba? Matangkad, mistisuhin, at gwapo pala. Kaya alam nyo na bakit nga patay na patay si Sharon sa akin. Pero wag po nating ipagkakalat, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Pero alam nyo ho, maiba lang ho ako. Dahil natutuwa daw dahil gwapo ako. Pero sa darating na halalan, wag naman po nating iboboto dahil gwapo. Hindi ba? O kaya sikat. Hindi ba? O kaya kilala kasi. Hindi ba? Dapat tingnan natin yung kakayahan. Lalo na't napapanood na natin ngayon sa mga hearing. Yung mga corruption, pang-aabuso sa pwesto, mga sindikato, hindi ba? Yung pondong nawawala, hindi maipaliwanag dahil sikat. Pwede nang iboto. Gwapo nga, magnanakaw naman. Wag na lang, hindi ba? Tingnan natin ang resibo. At gaya ng nabanggit ni Mayora, tayo po ay hindi naman pumupunta rito na walang resibo. Ayun ho yung resibo, oh. At dadagdagan pa natin kung sakali. Tayo po, dito sa Angono at dito sa Rizal, sa 3 beses po nating tumakbo bilang senador, lagi niyo po akong pinapanalo rito. Lagi niyo po akong pinagkakatiwalaan. Maraming salamat sa inyong tiwala. At dahil nagtiwala kayo, dapat hindi binabaliwala ang inyong tiwala. Hindi dapat tinatalikuran ang inyong naging pagtiwala sa atin. Dapat ang sukli, sinusukli sa inyong tiwala ay tapat, maayos, at malinis na panunungkulan. Hindi po ba? Hindi dapat nagtataksil ang mga pinagkatiwalaan. Hindi dapat kayo winawalang hiya. Matapos maboto, mabigyan ng tiwala, magtatalikod, tapos ayun na, magpapayaman na. Tama ba yun? Hindi. Para hong panliligaw eh. Ang mga politiko, tuwing eleksyon, nanliligaw. Hindi ba? Para makuha ang inyong matamis na oo. Tayo, nagpapaligaw, wag tayong basta-basta magsasabing, o sige na nga, oo. Kilatisin muna natin. Baka sinungaling. Baka salawahan. Hindi ba? Baka maraming ibang iniisip. Dapat tapat. Dapat totoo. Parang pagligaw ko kay Sharon. Alam nyo ba sa April, Mayora, 29 years na kaming kasal. Dahil nakuha ko ang kanyang matamis na oo. Hindi ko pwedeng saktan. Minahal ako, mamahalin ko, minahal ko. Dapat totoo. Dapat tapat. Hindi ba? Kaya ganun din po sana sa araw ng halalan. Busisiin ang husto. Sino ba riyan ang tapat? Sino ba riyan ang totoo? Sino ba yan ang nanahimik nung nandyan ang China na sinasakop na tayo? Sino dyan yung nagdepensa pa sa China? Sino dyan yung mga tahimik nung iniimbestigahan yung Parmali? Sino yung mga tahimik nung iniimbestigahan yung Pogo? Sino yung bumoto pabor sa Pogo at sino yung tumutol? Lahat ito dapat alamin natin, hindi ba? Kasi mahirap naman. Dahil kung hindi natin bubusisiin ang husto at naihalal
Yung mga hindi karapat-dapat, alam nyo, mas mabuti na lang siguro, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin, dahil sakit ng ulo rin lang ang magiging resulta. Hindi po ba? Kaya, wag naman. Dapat walang bato rito, ha? Kasi meron naman pwedeng pagpilian. Marami po ang nagsasabi, pare-pareho namang kurakot yan. Pare-pareho namang sinungaling yan. Yun ang gustong malaman o mas sinasabi ng mga kurakot. Para ang ating botante maniniwala, oo, totoo, pare-pareho lang yung kurakot, kaya sige, kung sino na lang dyan pwede. Hindi ho. Isa po akong halimbawa, 3 termino, ni minsan wala kayong narinig na kasong katiwalian. Pwede naman po. At sa totoo lang po, noong 2016, nung ako po ay tumakbo para sa aking pangatlong termino, pinangako natin dito sa Angono, marami pa rin mga mangingisda at magsasaka. At alam nyo po ba, ang mga magsasaka natin, palagay ko, alam ng marami, ang siyang nagpapakain sa ating lahat. Sabi nga nung anak kong si Frankie, nung 9 years old pa lang siya, at ako nag-a-advocacy na ng pagsasaka at ng agrikultura, sabi niya, dapat ang trato natin sa ating mga magsasaka ay parang trato natin sa ating mga magulang dahil sila ang nagpapakain sa atin. Ngunit bakit hanggang sa ngayon, kapos pa rin, hirap pa rin, baon sa utang? Dahil hindi binibigyan ng sapat na suporta at importansya. Kaya noong 2016, nung tayo po ay tumakbo, ang pangako natin noon, magpapasa tayo ng mga batas para suportahan at tulungan ng magsasaka. At noong 2019, ako man ay nasa oposisyon noon, hindi natin pinabayaan yung ating pangako. Yung Sagip Saka Act, Republic Act 11321, Mayora, batas para matusuportahan ang magsasaka bilang farm enterprise development. At isang provision po rito ay pag bumili ang gobyernong pambansa at gobyernong lokal sa mga magsasaka at mangingisda direkta, wala nang public bidding sa tamang presyo. Pwede nang gawin. Dahil ang ating pamahalaan, ang pinakamalaking bumibili ng pagkain araw-araw, national man at lokal, pagka pinagsama-sama. Saan binibili yung pagkain ng ospital, pagkain ng mga preso, pagkain ng mga kampo, ng militar, ng pulis, yung pagkain na pinapamigay pagdating ng kalamidad, yung bigas, yung gulay, etc. Binibili, malungkot man, sa mga trader. Pero dahil sa batas na ito, ang LGU ng Angono pwede nang bumili direkta sa ating mga magsasaka at mangingisda sa tamang presyo, wala ng public bidding. Kaya dahil dito, ibibigay po natin kay Mayora ito, nandyan ang resolusyon, nandyan ang GPPB resolution, implementing rules, etc. So yung ating mga calamity relief, mga feeding program, yung mga kung ang ating municipal jail, pwede rin ang LGU mamagitan sa national para yung mga binibili ng national, pwede na rin direkta sa inyong mga magsasaka. So yan, ang isang halimbawa niyan, yung Camarines Sur Multipurpose Cooperative, 13 LGU ang bumili sa kanila ng bigas nung kasagsagan ng pandemic. Ang benta nila bago nung taon na yon, 7 million. Nung bumili ang 13 LGU ng bigas sa kanila direkta, 62 million yung benta ng Farmers Cooperative. Kaya napakahalaga. Yumaman yung kooperatiba, yung mga miyembro na matagal na naghihintay ng makautang para makapagpatayo ng sari-sari store. Nakautang na rin. May sari-sari store na rin sila. Kaya dagdag na naman ang kita. At ang mahalaga sa lahat, pag kumita ang ating mga magsasaka na dagdagan ng kita, gagastos din yan. Babalik sa lokal na ekonomiya. Kaya lahat makikinabang. So yan po ang resibo
Hindi po tayo nangangako na hindi natin tinutupad. Kaya makakaasa po kayo. Kaya sabi ko nga, pagdating ng halalan, uulitin natin, maging mapanuri po tayo. 66 ang mga kandidato sa Senado, 65 million naman ang botante. So sino ang makapangyarihan? Yung kumakandidato o yung botante sa araw ng halalan? Siyempre. Di ba? So sa ating 65 million na mga botante, pag sinabing ayaw na namin ng kurakot, ayaw na namin ng sinungaling, ayaw na namin ng mandarambong, mananalo ba yung mandarambong? Pag sinabi ng mga botante, ayaw na nila. Sino rito ang gustong ihalal yung mandarambong? Yung sinungaling, sino? Sino dito gustong bumoto dun sa mga korap? Wala naman, di ba? So, sino rito ang may gusto ng tapat, totoo, malinis ang hangarin? Okay. Kaya ang huli ko na lang, dalawang pakiusap, Mayora. Sabi ni Mayora, mga 70,000 ang botante, 150,000 ang populasyon natin dito. Eh, ilan ba tayo rito? Siguro mga 500. So marami pang hindi nakakakita sa akin sa personal. At ang turing sa akin, maitim, maliit, at matanda. So, pag uwi ninyo sa inyong mga barangay, number 1, magmarites na kayo. At ikwento ninyo, nakita namin si Kiko sa personal. Eh, kuwapo naman pala sa personal si Kiko. Idagdag na ninyo doon sa mga Gen Z. Sa mga Gen Z, kaya naman pala alam na namin kanino nagmana si Donnie Pangilinan ng kagwapuhan. At siyempre, alam na rin namin bakit hanggang ngayon patay na patay pa rin si Shadow. Pero ang huli kong pakiusap, na banggit ko na kanina, ulitin ko lang, wag natin iboboto dahil gwapo sa personal. Ang mga kandidato, iboto natin dahil gwapo ang track record, gwapo ang hangarin, gwapo ang naging serbisyo publiko, maganda at gwapo ang naging performance. At pag nangyari na yon, mahuhusay ang ating ihahalal, gaganda ang palakad ng ating gobyerno, tapat na pamumuno, lahat tayo sa serbisyo publiko makikinabang ng maayos. Hindi na binubulsa, diretso na sa inyo ang maayos, tapat na panunungkulan at serbisyo. Magandang hapon sa kanilang lahat at maraming salamat. Okay, ayan. Maraming salamat. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanyang mensahe sa mga taga-Anguno Rizal. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-participate dyan sa pagtipon-tipon na makita nyo po at binigyan nyo ng pagkakataon na makapagsalita si Atty. Kiko Pangilinan. Maraming salamat po sa mga taga-Anguno Rizal at nandyan pa rin kayo na nanatili na naninindigan sa tama. Okay? Kaya mabuhay po tayong lahat. Ayan po mga ka-action, mga kakampeng. So, alam naman po natin na kailangan ho talaga natin na maipanalo ang ating mga pambato sa pagkasenador at maging katuwang talaga ni Mr. President Bongbong Marcos at makakaasa po tayo na ang kanilang serbisyo ay magiging patas sa bawat Pilipino. So, yun lang po, no? Siguro, may by 11 mga ka-action, magsisimula na ho ang mga campaign, kaya inaalam ko po kung saan magsisimula, baka dito muna sa Metro Manila, nang sa ganun makaready po tayo at baka dalo po tayo at mai-covered po natin ang bawat mga rallies. Okay? So yun lang po, no? Gin-share ko lang po sa inyo kasi alam naman natin na tayong lahat ay gusto natin mapanood kung ano na po ang ganap ng ating mga pambato para sa Senado. Okay? So yun lang po, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone. If you